Ang istorya ng lalaking ito ay ang isa sa mga magpapatunay na totoo ang mga time traveler. Nagsimula ang lahat noong taong 2006. May isang misteryosong lalaki ang nasa gitna ng kalsada sa Kyiv, Ukraine. Napansin ng mga tao sa lugar na tila balisa ang lalaking ito. At ang pananamit ng lalaking ito ay hindi tumutugma sa modernong panahon. Ang bawat tao na makasalubong nito ay kanyang tinatanong kung saan banda ang lugar na tinatawag na Peshnaya Street. Ngunit walang kahit sinong tao ang nakakaalam kung saan ang lugar na ito. At dahil sa inakala ng ibang tao na ang lalaking ito ay isa lamang turista na naliligaw, tumawag ang mga tao ng mga pulis upang matulungan ang lalaking ito. At nang tanungin ng mga pulis ang lalaking ito kung ano ang problema at kung ano ang maitutulong nila, tinanong lang din ng lalaking ito ang mga pulis kung saan ang Peshnaya Street. At dahil hindi rin alam ng mga pulis kung saan ang lugar na tinutukoy ng lalaking ito, kumuha ang mga pulis ng mapa upang maituro ng lalaki ang hinahanap niyang lugar. At nang ituro na ng lalaking ito sa mapa ang lugar kung saan ito nakatira ay nalaman niya na ito ay isa lamang lugar na tambakan ng mga lupa. At dahil dito ay naguluhan rin ng lalaking ito kung ito nga ba ang tamang mapa ng Kyiv, Ukraine. Sapagkat hindi nito makita sa mapa ang lugar na kanyang hinahanap. Di kalaunan, ay inimbitahan ng mga pulis ang lalaking ito na sumama sa presinto upang mas matulungan nila ito na ayusin ang kanyang problema. Nang makarating ang mga ito ay tinanong agad ng mga pulis ang lalaki kung kailan at kung saan siya ipinanganak. Mabilis na sumagot ang lalaki at sinabi nito na ipinanganak siya sa Peshnaya Street, Kyiv, Ukraine noong taong 1932. Inakala ng mga pulis na ang lalaking ito ay nagbibiro lamang, sapagkat ang itsura ng lalaking ito ay nasa 25 taon pa lamang. At dahil dito ay iniabot nito sa mga pulis ang kanyang ID. At laking gulat ng mga pulis sapagkat nakalagay mismo sa ID ng lalaking ito na nagngangalang Sergei Ponomarenko na ito ay ipinanganak noong 1932. At ang ID ng lalaking ito ay inisyu pa ng Soviet Union na mahigit 15 taon na ang nakakalipas ng binuwag ito noong 1991. Nagduda ang mga pulis na ang lalaking ito ay nanloloko lamang at gumagamit ng mga peking ID. Ngunit ipinipilit pa rin ni Sergei na totoo ang kanyang mga sinabi at hindi ito nanloloko. At dahil hindi kapanipaniwala ang sinasabi nito ay naisip ng mga pulis na ang lalaking ito ay nababaliw. Dinala ng mga pulis si Sergei sa isang psychiatric clinic malapit sa presinto upang kausapin ito ng isang doktor. At dito ay nakuhanan siya ng CCTV sa clinic na kung saan makikitang hindi ito mapakali at hindi ito komportable. At nang makausap nito ang doktor ay tinanong ito kung ano ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang sagot naman ni Sergei ay nais niya lamang na makauwi. Tinanong ng doktor na kung saan ba siya nanggaling bago ito makarating sa lugar kung saan ito nakita ng mga pulis. At dagdag pa ng doktor kay Sergei na kung 1932 ito ipinanganak at ang taon sa kasalukuyan ay 2006 ay dapat ay nasa 74 years old na siya. Ang sagot naman ni Sergei ay hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi ng doktor na ang taon ay 2006. Sapagkat ayon kay Sergei, ang kasalukuyang taon ay 1958. Nagtanong muli ang doktor sa kanya na kung nanggaling talaga siya sa taong 1958 ay paano siya napunta sa taong 2006 at kung ano ang kanyang huling naaalala. At ayon kay Sergei, ang kanyang huling naaalala ay naglalakad ito sa kanilang syudad sa Ukraine habang hawak nito ang kanyang bagong bili na kamera dahil plano nitong kumuha ng magagandang tanawin sa kanilang lugar na siya umanong hilig nitong gawin. Nang bigla umano itong makakita ng isang lumilipad na bagay sa himpapawid na hugis platito. At dahil sa hindi niya maipaliwanag ang bagay na ito na lumilipad sa himpapawid ay kinunan niya ito ng larawan gamit ang kanyang bagong kamera. At matapos niya itong kunan ng larawan gamit ang kanyang kamera ay pinagmasdan umano ni Sergei ang bagay na ito na nasa himpapawid. Nang bigla umanong nagliwanag ang bagay na ito at ang buong paligid. At dahil sa sobrang liwanag ay napapikit umano ang kanyang mga mata. At pagbukas ng kanyang mga mata ay laking gulat nito na ibang-iba na ang lugar na kanyang kinatatayuan. At ito ay ang lugar na kung saan siya natagpuan ng mga pulis. Ipinakita ni Sergei ang kamera na kanyang daladala. At laking gulat ng doktor sapagkat ang modelo ng kamerang ito ay itinigil na ang produksyon noon pang 1970. Ngunit ang kamerang ito na ipinakita ni Sergei ay bagong-bago pa ang kondisyon at ang nakalagay na manufactured date sa kamerang ito ay 1956. Pansamantalang iniwan sa kwarto si Sergei habang ang mga pulis ay kasalukuyang iniimbestigahan ang kanyang kamera at sinusubukan nilang may develop ang mga nakunang larawan gamit ang kamerang ito. At laking gulat ng mga pulis nang makita ng mga ito mula sa mga larawan ang paligid ng Kyiv, Ukraine at mga gusali, mga sasakyan at mga tao, na ang panahon ay nasa taong 1950. At ang ilan sa mga gusali na nakunan sa kamera ay nasa 30 taon na ang nakakalipas ng binuwag ang mga ito. At naisip ng mga pulis na maaaring ngang nakunan ng kamera ang mga larawang ito noong 1950s. Ngunit imposible na umanong mapanatili pa ng kamerang ito ang mga nakunang larawan ng mahabang panahon. Sinabi ng mga pulis sa doktor kung ano ang kanilang mga nadiskubre. Matapos ito ay tinanong nila si Sergei tungkol sa mga larawan.
Ang isa sa mga larawan na kanilang nadiskubre ay ang larawan ni Sergey kasama ang isang babae. At ayon naman kay Sergey, ito umano ay ang kanyang kasintahan na nagngangalang Valentina. At ang suot ni Sergey sa mga huling larawan na nakunan sa kamera ay ang mismong suot ni Sergey nang matagpuan ito ng mga pulis. At ang pinaka nakagigimbal na larawan na kanilang natuklasan, ay ang larawan ng isang gusali at sa tabi nito ay may isang hindi matukoy na bagay na lumilipad sa himpapawid. At ito ay ang bagay na tinutukoy ni Sergey na nakita niya sa kalangitan bago siya mapunta sa taong 2006. Laking pagtataka ng pulis at ng doktor sa natuklasan nilang ito. Nagtungo ang pulis sa mga kakilala nitong eksperto upang makakuha ng mga ibang opinyon tungkol sa mga bagay na kanilang natuklasan. Makalipas ang ilang oras ay bumalik ang pulis sa klinik upang sabihin sa doktor na imposible talagang mapeke ang mga larawang nakunan ni Sergey sa kanyang kamera. At dahil dito ay napaisip na sila na posibleng totoo nga na galing ang lalaking ito sa taong 1958. Mabilis na nagtungo ang mga ito sa kwarto na kinaroroonan ni Sergey. Ngunit pagbukas ng mga ito sa pinto ng kwarto ay wala na ang lalaking ito. Sinuri ng mga ito ang buong klinik ngunit hindi na nila makita pa ang lalaki. At dahil dito ay nireview nila ang CCTV sa klinik na kinaroroonan ni Sergey. Nakuna ng CCTV si Sergey na pumasok sa isang kwarto sa klinik. Ngunit hindi na nila ito nakita pang lumabas sa kwarto na kanyang kinaroroonan. Ang mga bintana naman sa kwarto ay may mga bakal na nakaharang at kahit sinong tao ay hindi magkakasya sa mga bintanang ito. Sa madaling salita ay bigla na lamang naglaho ang lalaking ito na parang bula. At hindi na nila ito nakita pang muli. Ngunit may mga bagay na naiwan si Sergey. Sapagkat naiwan nito ang kanyang ID na binigay nito sa mga pulis at higit sa lahat ay ang kamera nito na naiwan sa doktor ng klinik. At dahil sa mga kababalaghang naganap, hinalungkat ng mga pulis ang kaso ng mga missing person mula 1950 hanggang 1960. At dito ay may nakita silang missing person na kapangalan mismo ni Sergey Ponomarenko na naiulat na nawawala noong September 26, 1958. At lalong naintriga ang mga pulis na saliksikin ng kaso na ito. At ang isa sa mga tao na nag-report na nawawala si Sergey Ponomarenko ay ang isang babae na nagngangalang Valentina Kulek. At naisip ng mga pulis na marahil ang babaeng ito ay ang kasama ni Sergey sa nakita nilang larawan sa kanyang kamera noong 1958. Sinubukan nilang hanapin ang babaeng ito, at natagpuan nila ang babaeng ito at ito ay nakatira pa rin sa Kyiv, Ukraine. At ang edad ng babaeng ito ay 70 taong gulang na. Ipinakita ng mga pulis sa babae ang ID ni Sergey, at laking gulat ng babae nang makita niya ito. Ayon kay Valentina ay nobyo niya si Sergey ngunit nawala ito noong 1958. At makalipas umano ang ilang araw ay bumalik ito ngunit muli na naman itong nawala noong 1970s. Dagdag pa ni Valentina ay nagpadala pa umano ng mga larawan si Sergey na nakatayo sa isang gusali. Ang mga larawan na ipinadala ni Sergey ay may mga nakasulat sa likod na nagsasabing ang mga ito ay kuha sa taong 2050. Nangako si Sergey kay Valentina na babalikan niya ito sa kasalukuyang panahon, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakakabalik. Ang kwentong ito ay naibalita pa sa telebisyon sa Ukraine noong 2011. At may mga nagsasabi na ang kwentong ito ay nasa secret files ng mga makapangyarihang gobyerno. Ngunit hindi maiwasan ng ilang mga tauhan nila na ilabas ang kwentong ito. Ano ang masasabi mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan.